Magandang araw po sa inyong lahat. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko po kayo ng isang masayang araw ng linggo. Alam naman po natin kapag araw ng linggo, para po yan sa ating Panginoon. Isang araw para sa ating Diyos at 6 na araw para sa ating mga ginagawa mula sa ating pamilya, trabaho o kung ano man ang ministry natin. Ano po? At sa atin namang mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang hapon diyan sa inyo o magandang gabi, magandang umaga na rin sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. At purihin po ang ating Diyos sa oras na ito dahil makakapagbasa na naman po tayo ng kanyang salita. At ngayong araw nga po ay pang 41 days na po natin, day 41 sa atin pong Bible reading. Ano po? So mga kaibigan, tayo po ay sabay-sabay na magbukas ng Biblia at patuloy po nating sundan itong kwento ng mga Israelita, kung gaano sila kabait sa pagsunod sa Panginoon, kung paano sila sumuway, kung paano sila magreklamo. So simulan na po natin at salamat po sa gabay at patnubay ng ating Diyos, ganoon din ang banal na Espiritu Santo upang sa ganoon maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, andito pa rin po tayo sa Book of Numbers o kaya Bilang. Nasa chapter 20 na po tayo at ang title po nito, Ang Tubig Mula sa Bato. Sabi po dito, nang unang buwan, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sen at tumigil sa Kadis. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tuldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butel na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig? Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng tuldang tipanan at nagpatirapa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan. Tinipon ni Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati na ang kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipinakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay Yahweh. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Hindi pinaraan sa Edom ang Israel. Mula sa Kadis, si Moises ay nagpasabi sa hari ng Edom, ito ang ipinasasabi ng kapatid mong si Israel, hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mong ang mga ninuno namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Dahil dito, dumaing kami kay Yahweh, dininig niya kami at sinugo sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Ehipto.
At ngayon narito kami sa Cadiz, sa may hangganan ng iyong kaharian. Ipinakikiusap kong paraanin mo kami sa iyong nasasakupan, nasasakupan, hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan. Ni kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon. Tutuntunin namin ang lansangan ng hari at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakalalampas sa iyong sakop. Ngunit ang sagot ng hari ng Edom, huwag kayong makadaan-daan sa aking nasasakupan. Pag kayo'y nangahas, sasalakayin namin kayo. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan sakaling makainom kami ng inyong tubig, babayaran namin, paraanin mo lamang kami. Hindi maaari, sagot ng hari, at tinipon niya ang buo niyang hukbo. Ang Israel ay hindi na nga pinaraan ng hari ng Edom, kaya humanap sila ng ibang daan. Namatay si Aaron sa bundok ng Hur. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Cadiz at nakarating sa bundok ng Hur. Sa may hanggahan ng lupain ng Edom, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, si Aaron ay ibilang mo na sa mga namatay na Israelita. Hindi siya makapapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel pagkat di ninyo sinunod ang utos ko sa inyo sa Meriba. Sila ng anak niyang si Eleazar ay isama mo sa itaas ng bundok ng Hur. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo kay Eleazar at doon na mamamatay si Aaron. Gayon nga ang ginawa ni Moises, umahon sila sa bundok, nakikita ng buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad niya ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar at si Aaron ay namatay na roon. Sina Moises at Eleazar ay bumaba na ng kapatagan. Nang malaman ng bayan na patay na si Aaron, nagluksa sila ng 30 araw. Sunod po natin mga kaibigan itong chapter 21. Sinalakay ng mga Kananeo ang mga Israelita. Nabalitaan ng hari ng Arad ng haring Kananeo sa timog na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan, kaya ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, ipalupig mo sa amin ang mga taong ito at dudurugin namin ang kanilang mga lunsod. Dininig naman sila ni Yahweh. Kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo ay dinurog nga nila ang lungsod ng mga ito. Ang lugar na yaoy tinawag nilang Horma. Ang makamandag na mga ahas. Mula sa bundok ng Hur, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises at inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain iyon. Dahil dito, sila'y pinadalahan ni Yahweh ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo, idadalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganyan nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay.
Ang paglalakbay ng Israel sa palibot ng Moab. Ang bayang Israel ay nagpatuloy ng yugto-yugtong paglalakbay. Nakarating sila ng Ubot. Mula roon, nagtuloy sila sa pinagbabayanan ng Abarim sa ilang na nasa silangan ng Moab. Pag-alis doon, nagpatuloy sila sa lambak ng Zarid. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng Armon, isang lugar na nakapagitna sa lupain ng mga Amoreo at ng mga Moabita. Kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipo-ipo, sinakop niya ang Wahib at ang kapatagan ng Arnon at ang kataasan hanggang sa kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab. Mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang Bir. Ang lugar na ito'y tinawag na Bir pagkat dito sila pinahukay ng balon ni Yahweh para makunan ng tubig sa lugar ding iyon. Umawit sila ng ganito, pasalubungan natin ang awit ang bukal ng tubig mula sa balong hinukay ng ating mga lider sa pamamagitan ng mga setrot mga tungkod mula sa ilang na yaoy nagtuloy sila sa Matana. Nagdaan ng Nahaliel at Damot. Pag-alis dooy, nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab sa ibaba ng Pisga na nakatunghay sa ilang. Nalubig ng Israel sina Haring Sihon at Og. Ang mga Israelita ay nagsugo kay Haring Sidon o Haring Sihon, isang Amoreo. Ipinasabi nila, ipinakikiusap naming paraanin mo kami sa inyong lupain, hindi kami tatahak sa alinmang bukirin o ubasan, ni iinom sa inyong balon. Tutuntunin namin ang lansangan ng hari hanggang sa makalampas kami ng inyong kaharian. Ngunit hindi. Sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip, tinipon niya ang kanyang mga hukbo at inilagay ang mga Israelita. Nagkasagupa sila sa lupain ng Jahas. Nagtagumpay ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain. Mula sa Arnon hanggang Habok, sa may hangganan ng Amon, matitibay ang mga kuta ng Hamon. Sinakop ng mga Israelita ang mga lungsod ng mga Amoreo, pati ang lungsod ng Hisbon at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos, sila na ang nanirahan sa mga lungsod na ito ng mga Amoreo. Ang Hisbon, ang siyang punong lungsod ni Haring Sihon na lumupig sa hari ng Moab at sumakop sa lupain ito hanggang Arnon. Kaya ang sabi ng mga aawit, parito kayo sa Hisbon at itayong muli ang lungsod ni Sihon. Mula sa Hisbon na lungsod ni Sihon, lumabas na parang apoy ang kanyang hukbo at winasak ang lungsod ng Ar sa Moab. Kawawa ka Moab, pagkat ito na ang iyong wakas. Kawawa ka, bayan ni Kemos. Ang mga anak mong lalaki ay tumakas. Ang mga anak mong babae ay mabibihag ni Sihon na hari ng mga Amoreo. Napuksa pati ang mga sanggol mula sa Hisbon hanggang sa Dibon, mula sa Nasim hanggang sa Nufa na malapit sa Madiba. Tinirahan nga ng mga Israelita ang lupaing nakuha nila sa mga Amoreo. Pagkatapos, si Moises ay nagsugo ng mga tiktik sa Jazer at nasakop din nila ito, pati ang mga lupang
ang mga lupaing kanugnog nito. Pinalayas din nila ang mga Amoreo roon. Hinarap naman nila ang Basan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrei. Sinabi ni Yahweh kay Moises, huwag kang matakot, pagkat ipalulupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon. Napatay nga nila ang lahat ng taga roon mula kay Haring Og hanggang sa pinakamaliit na mamamayan. Wala silang itinirang buhay at sinakop nila ang lupaing iyon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. At ang Diyos po ay talagang nagagalit din, mga kaibigan. At nung natapos po yung pagbuka ng lupa at kinain na buhay yung mga lahi o kalahi ng mga Levita, ay nagpatuloy na naman sa paglalakbay ang mga tao, pero hindi po kaila sa kanila ang nangyari, kung paano nagalit si Yahweh at kung paano pinatay ni Yahweh ang mga taong iyon na mga Suwail. So ito na naman po, sinisisi naman po nila sa chapter 20 si Moises na kaya mo ba kami kinuha sa Ehipto dahil papatayin mo lang kami dito sa ilang, papatayin mo sa gutom, sa uhaw. Ang dami reklamo. Nakalimutan na naman nila yung ginawa ni Yahweh, na nagagalit si Yahweh at pinatay ng Diyos yung mga taong iyon na puro reklamo at inggit sa kanilang mga katawan. Kaya itong si Moises at Aaron ay nagpatirapa na naman sa Panginoon at tumugo naman ang Diyos kung paano mapainom ang mga Israelita, pati ang kanilang mga hayop. Kaya nagbigay ng instruction si Yahweh. Hawakan ni Moises ang tungkod ni Aaron at magsalita pagdating doon sa harapan ng bato. Pero may nilabag si Moises Hinampas niya ng 2 beses yung bato na iyon. Kumbaga hindi niya sinunod ang bilin ng Diyos. Siguro hindi rin natin masisisi si Moises dahil grabe na rin ang kanyang stress, ang kanyang natatanggap na mga reklamo sa mga Israelita. Ngunit yung paghampas ni Moises ng tungkod ni Aaron ay yun ang dahilan kung bakit si Aaron ay namatay kaagad at si Moises naman ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Tanaw-tanaw lang yan. Dahil lang po doon sa baston ni Aaron at sa pagsuway din ni Moses sa utos o itinuro ng Diyos na dapat niyang gawin. At purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Dito naman po sa verse 21 ay talaga pong pagsalakay na sa bawat madaanan nilang kaharian. Dito na po nagsimula yung labanan ng mga Israelita. At meron din namang nalaga sa kanila, siguro kunti lang, ngunit yung gabayo ng Diyos ay hindi po nawala sa kanila. Ang malungkot lang talaga sa tao, yung pagkatapos mo makatanggap ng himala ng Diyos, sa atin po mga buhay na, wag na po sa buhay ng mga Israelita. Di po ba, mga kaibigan? May mga pagkakataon sa buhay natin na kapag nasa dead end na tayo, tatawag tayo sa Diyos, mangangako sa Diyos, iiyak sa Diyos. At kapag nahabag naman ang Diyos sa buhay natin, ay tutugon naman siya sa panalangin natin at ibibigay naman niya ang mga bagay na ating hiniling. At nagsisimula siyang gumawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay
harap-harapan. Ngunit pagkatapos ng mga bagay na yan na ginawa ng Diyos, andyan na naman uli ang reklamo. Gaya po nitong mga Israelita. Meron pa nagsabi na sana nakasama na lang sila doon sa mga kinain ng lupa para hindi na sila maghirap. Grabe ano. Minsan meron po akong narinig na tao minumura niya ang Diyos. Sinasabi niya na bakit ganon ang Diyos? Bakit hindi fair ang Diyos sa mga tao? Bakit kung sino pa yung gumagawa ng masama, kung sino pa yung pumapatay, yun pa ang pinagpapala ng ating Diyos, sabi niya. Samantalang siya, nagtatrabaho siya. Pero bakit puro kahirapan ang kanyang dinaranas? Tayo lang yun mga kaibigan at ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na pangyayari sa ating mga buhay. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos kung ano man ang nangyayari sa buhay natin dahil napakaganda ng pangitain o plano o future na nais ng Diyos na ibigay sa atin. Ngunit, gaya po ng mga Israelita na yan, ng mga reklamador, kaya nga po hindi nakarating si Aaron, namatay agad. Si Moises ay hindi rin nakaapak sa lupang pangako. Kasi ultimo si Moises na siya lang ang kinakausap ng Diyos. Sila lang ni Aaron na nakakakita ng kaningningan ng Diyos ay sumuway sa instruction, sa salita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ando na yung inis, ando na yung galit niya sa mga Israelita na every time na mauhaw, every time na mapagod, magutom, Moises, sana hindi mo lang kami kinuha doon sa Ehipto. Kung ganito lang din naman na mamamatay kami sa ilang. Ganyan po ang tao, mabilis mang sisi. Hindi marunong maghintay. Kaya kung ano man po ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin mga kaibigan, meron pong mensahe ang Diyos na sana makita natin at malaman natin. Ako po sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, dito sa lupa ay naglalakbay din tayo gaya ng mga Israelita. Naglalakbay tayo patungo sa finish line at ang focus natin ay ang makamit ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan ng ating mga buhay. Kaya sa bawat araw, nagpapatuloy po tayo sa paglalakbay sa mundong ito kung paano po natin harapin at iwasan ang mga sitwasyon na kung saan ay makapagdudulot sa atin ng inis, ng galit, ng hinanakit. Pero kung sa ating paglalakbay ay naroon po ang tiwala natin sa Diyos, gaano man kabigat yung ating mga pasanin habang naglalakbay, kapag ito'y ating ibinigay sa Panginoon at ipinagkatiwala sa Diyos, tayo po ay magagaanan at hindi po tayo magrereklamo sa Panginoon. Kapag tama ang ating relasyon sa Panginoon, kapag tama yung uri ng ating pananampalataya sa Diyos, ito'y totoo. At kapag totoo na yung ating mga buhay na dati na punong-puno ng pagkakasala ay tumalikod na tayo doon, at tayo po ay sumusunod na sa Panginoon sa bawat yapak ng ating Diyos, tiyak po, matatanggap natin anuman ang sitwasyon ng buhay. Medyo magaan. Hindi tayo konsumido. Hindi tayo umiiyak sa sitwasyon ng buhay. Kundi panatag lang tayo habang nagpapatuloy sa ating takbuhin dito sa mundo. Kasi kung ang mga Israelitang ito ay ang focus, ay ang lupang pangako at naroon ang kanilang pagtitiwala ng lubusan sa Diyos,
Hindi po sila madidelay ng 40 years, mga kaibigan. Dapat nakarating sila ng mas maaga. Kaya lang, yung mga ninuno nila, maraming ginawa na labag sa puso at kautusan ng ating Panginoon. Yung mga naunang Israelita, hindi po sila umabot, at itong mga huling henerasyon na lang ang umabot at nakarating sa lupang pangako. Kahit man si Moises ay hindi rin nakarating sa lupang pangako ng ating Diyos. Natatanaw niya, pero hindi siya pwedeng umapak. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya sa buhay natin ito, mga kaibigan, chill lang tayo. Mag-pray lang tayo. Matuto lang tayong tanggapin ang sitwasyon at maging kontento tayo kung ano man ang meron tayo ngayon. Itong mga Israelita, imagine, pagkatapos painumin ng Diyos, pakainin, pag nakaramdam na naman ng gutom, babalikan na naman nila si Moises, sisisihin na naman nila. Sisihin nila ang Diyos, kaya ang Diyos ay nagpadala na ng salot ng mga ahas. Mabuti na lang ito si Moises, na kahit anuman ang paninisi sa kanya, ay naroon pa rin yung kanyang malasakit. Kaya lumuhod na naman siya sa Panginoon para yung mga salot na yon ay mawala. At tinuruan na naman siya ng Diyos kung paano mabuhay ang mga kinagat ng ahas. Di po ba? Ang kailangan lang talaga natin ay sumunod kay Kristo. Huwag tayong kumaliwa. Pag sinabi ng Panginoon na straight lang, straight is straight. Huwag kayong kakanan, huwag kayong kakaliwa. Tuloy-tuloy lang. Yun lang po ang gawin natin. Kasi alam po ng Diyos, yung mga balakid sa ating daraanan. Kaya nga po may prayer tayo, Panginoon, magpauna ka po ng iyong mga anghel para alisin ang mga balakid sa aming daraanan. Kadalasan ko pong prayer yan kapag kami po'y bumibiyahe, na Panginoon, balutan niyo po kami ng banal mong dugo. Magpauna ka po ng iyong mga mandirigmang mga anghel sa aming daraanan upang alisin ang mga balakid, ang mga plano at gawa ng kaaway. Kasi hindi ko po nababasa dito kung nananalangin ang mga Israelita eh. Hindi po pwede na sa ating paglalakbay, wala po tayong panalangin at salita ng Diyos. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin ay kailangan natin ang salita ng Diyos at ang panalangin. Hindi po tayo makakatagal, mga kaibigan, sa pakikibaka sa mundong ito. Hindi po tayo makakatagal sa lakbaying ito patungo sa finish line kung wala po tayong salita ng Diyos sa bawat araw. Kung wala po tayong panalangin at kung wala po tayong pag-asa, walang pananampalataya, walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Ang isang ulam para sumarap yan, maraming ingredients po yan. Hindi pwede na tubig lang at saka karne. May tubig nga at karne, wala namang apoy. Di po ba? Hindi yun maluluto, hindi yun lalambot. Kapag malambot na, kumulo na, walang asin, wala ring lasa yun. Kaya dapat may lasa, may asin, may pamienta o kung ano man ang dapat na isahog sa isang uri ng ulam. At sa atin namang mga buhay, sa ating paglalakbay sa mundong ito, pansamantala lang po ito na paglalakbay, dapat po may lasa ang ating buhay. Meron tayong Diyos na sinusundan. Ang kalooban ng Diyos ang masunod sa ating mga buhay. Ang katuwiran ng Diyos ang ating lalakaran. Meron tayong panalangin. Meron tayong pananampalataya. Meron tayong ginagawa. Dahil ang patay ay ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At ang gawa na walang pananampalataya ay patay din. Kaya vice versa po talaga yan. Magka-partner po yan. Ang pananampalataya at gawa. Hindi pwedeng ay gusto ko ng kaligtasan. Natanggap ko naman na ang Panginoon. Nagsisi naman na ako ng kasalanan. Dito na lang ako maupo at maghihintay ako sa Diyos.
Wala nang panalangin. Wala nang salita ng Diyos. Basta yun na lang ang kanyang ginawa. Kasi baka isipin ng tao, sabi ng isang pastor na narinig ko, kapag nagsisi ako ng kasalanan at sinuko ko ang aking buhay sa Diyos, tinanggap ko ang Panginoon na aking tagapagligtas, at naisulat ng Diyos ang buhay ko sa aklat ng buhay, ay tama na yun. At ako'y nagpatuloy na sa kabutihan at kabaitan, ay tama na yun. Pero wala ka ng salita ng Diyos, wala ka ng panalangin, wala ka ng ginawa. Wala din pong kwenta yun, mga kaibigan. Wala din kwenta yun. Darating at darating ang oras na manghihina ka at magagaya ka rin sa Israelita na magrereklamo sa Panginoon. Kaya habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, sa ibabaw ng lupa na ito, i-focus po natin ang ating paningin, ang ating puso sa Panginoon, sa pangako ng Diyos, upang sa ganon, hindi po tayo mainis, hindi po tayo gagaya sa mga Israelita na puro reklamo. Sabi ng mga kasamahan ko nung araw, ano ba yan? Akala ko na born again ako, unlad ng aming buhay, parang lalo pa yata naghihirap. Dahil wala naman pong ipinangako ang Diyos na kapag tayo ay nagkaroon ng tamang relasyon at pananampalataya sa Kanya, tayo magiging milyonaryo na. Wala pong pangako na gano'n ang ating Panginoon. Kundi ang sinasabi ng Diyos, mamuhay tayo ng naayon sa Kanyang kalooban, lumakad tayo sa Kanyang katuwiran. At sinabi rin ng Diyos kay Idan at kay Aba, dahil nagkasala kayo mula sa araw na ito, ay pagtatrabahuan nyo na ang inyong kakanin. Isalamat nga sa Panginoon, di ba mga kaibigan, sa panahon ito. Yung buhay ni Adan at ni Eva noon ay nagbubungkal lang ng lupa at magtanim. Wala sa kanilang hindi sila nakakatikim ng ice cream. Hindi sila nakakatikim ng mga inasal, mga unli rice. Hindi sila nakaranas magtrabaho sa ibang bansa. Hindi sila nakaranas kumain ng mga imported chocolates. At nagsuot ng magagandang damit kung ano ang uso, di po ba? Isa panahon natin mas mapalad tayo kay Adan at kay Eva kung aking titignan. Na bagamat nagalit ang Diyos, pero sagana ang buhay ng tao. Basta masipag ka lang, ay pagpapalain ka rin ng Panginoon. Kaya lang ang tanong doon kapag natapos na yung mga biyaya na yun na nalasap ng tao, balik na naman, magrereklamo sa Diyos. Ano ba naman to Panginoon? Pagkatapos ko magtrabaho ng 10 taon, 20 taon, akala ko okay na ang buhay. Pagbalik ko sa Pilipinas, pero back to zero pala. Yung mga buhay na hindi na iayos. Ang biyaya ng Panginoon. Kaya ang nais talaga ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang instruction, walang iba kundi ang kanyang salita. Ito si Moises, nakalimutan niya kung paano siya pinili at pinahalagahan ng Panginoon, ganoon din si Aaron. Si Aaron, hindi man lang sinabi kay Moises, huwag mong ipalo yung tungkod. Hindi na sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pagdating natin dito sa batuhan, ay magsalita ka lang. Pero hinampas, pinalo ni Moises ng 2 beses ang bato sa pamagitan ng tungkod ni Aaron. Kaya yun tuloy. Yun ang naging dahilan kung bakit namatay si Aaron ng mas maaga. At naging dahilan din na si Moises ay hindi nakaapak sa lupang pangako. Kasi sumuway. Hindi sila sumunod sa utos at
instruction ng Panginoon. Kung titignan natin, hindi rin natin masisi si Moises dahil siguro nakulitan na talaga sa mga Israelita sa kakareklamo, di po ba? Buti sana kung ilang piraso lang na Israelita yun, halos kulang-kulang 1,000,000. Tapos lahat ng daliri nakapinpoint sa'yo, ikaw kasi Moises, ikaw talaga ang kasalanan nito eh. Kung hindi mo talaga kami kinuha doon sa Ehipto, di sana nakakakain kami ng gusto namin. Kahit mahirap ang trabaho doon, basta makakain lang kami. Pero kung bakit kasi kinuha-kuha mo pa kami doon, siguro na buryong po si Moises. Kaya naihampas niya, naipalo niya yung tungkod ni Aaron doon sa bato. Nawawalan po ng lakas at pag-asa ang isang tao na laging sinisisi. Kaya tayo mga kaibigan, huwag po natin gawin sa buhay natin yung magreklamo at manisi ng iba. Ayaw po ng Panginoon yan. Kung gusto po nating maging maayos, maunlad ang ating buhay, kailangan po nating pagtrabahuan yan. Naalala ko na naman yung kwento nung kami ay elementary patungkol kay Juan Tamad. Si Juan Tamad ay hinog na yung bunga. Gamitin na lang natin yung bayabas na bunga. Wala naman kasi yatang, hindi ko maalala, wala naman nakalagay doon kung anong klaseng puno. At nung hinog na ay nakahiga siya at nakanganga. Itinapat niya yung bunganga niya doon sa bayabas para pag nalaglag, shoot, diretso sa kanyang bunganga. Ang problema, siyempre pag nakanganga kang gano'n, nakahiga ka, diba? Makakatulog ka. Nakanganga ka, gano'n. Nakita ng ibon na hinog na yung bayabas. Edi, tinuka ng ibon. Kaya nung nagising si Juan Tamad, wala na yung bayabas. Kinain na ng ibon. Kaya sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, ay sipagan din po natin. Huwag dating hintayin na malaglag na lang yung hinog. Gamitin natin yung kamay natin. Kapag nakita natin hinog, kuhanin natin, hawakan natin, tago natin, o kainin natin. Sana naman sa buhay Kristiyano ay huwag naman sana maging ibon yung ibang Kristiyano. Huwag naman sanang maging ibon na tutukain naman yung pinaghirapan ng iba na hinog na. Yung maghintay lang. Naalala ko mga kaibigan, yung mayroon pa akong isang kamag-anak. Napakasipag po niya magtanim. Ang problema, kapag anihan na, inuunahan po siya ng kanyang kapitbahay. Hanggang sa pinalagpas lang niya. Kasi nakakilala na rin sa Panginoon yun. Nagtanim siya uli ng kamuting kahoy, balinghoy ba? Pero nung may laman na at pwede nang i-harvest, inunahan naman siya ng kanyang kapitbahay. At quote in the act, nakita niya na hinaharvest yung kanyang kamuting kahoy. Imbis na humingi ng dispensa, yung nanguha ng hindi niya tanim, ayun pa ang matapang. Kaya, ang nangyari mga kaibigan, dumilim siguro yung paningin ng aking kamag-anak. Binawi niya yung buhay. Inutang niya yung buhay ng taong tamad. Kaya sa buhay natin, para hindi tayo magreklamo, para hindi tayo makagawa ng bagay na mali,
at hindi tayo makalabag sa kautusan ng Panginoon, magbasa po tayo palagi ng salita ng Diyos. Yan lang po ang makakatulong sa atin mga kaibigan, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. At makinig po tayo mabuti. Kapag hindi pa po natin nakakamtan ng isang bagay, o kung ano man ang sitwasyon ng ating buhay, huwag tayo magreklamo agad-agad. Tignan natin, bakit nga ba kami naghihirap? Patuloy na naghihirap. Bakit nagtatrabaho ka ba? Hindi. So, kapag hindi ka nagtrabaho, talagang maghihirap ka. Bakit kaya yung mga taong wala sa Panginoon ay sila itong umuunlad? Ang tanong, kapag namatay ba sila, makakarating sila sa kaharian ng Diyos? Hindi. Kaya huwag natin kainggitan ang ano pa mang bagay. Ang kailangan lang natin, sumunod, gumawa, makinig, magbasa, manalangin, at manatili ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga puso, upang sa ganon, madali nating maunawaan ang bawat nangyayari o pangyayari sa buhay natin sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, muli, salamat sa ating Diyos sa araw na to. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. At nagpapasalamat din ako sa ating Diyos sa inyong mga buhay na laging nariyan. Nakikinig ng salita ng Diyos na aking binabasa sa bawat araw dito po sa aking YouTube channel, ang Really Mix Content. Nawa po ay wag po kayong umalis mga kaibigan sa aking channel upang sa ganon makakapakinig pa rin po kayo bawat araw. Sa mga wala ng panahon na magbasa, makinig na lang po kayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating Diyos. Salamat sa araw na ito at patuloy kong hinihiling sa Diyos na huwag tayong iwan, huwag tayong pabayaan, at patuloy tayong pagpalain sa ating buhay spiritual, sa ating buhay pisikal, at ganun din sa ating patuloy na paglalakbay upang sa ganon makarating tayo ng ligtas sa finish line. Andoon ang Diyos, naghihintay sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.